Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more no less, atin ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, umabot na sa 18 ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay natabunan ng lupa. 12 sa kanila ay galing sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang 5 taong gulang na kambal na namatay sa landslide sa Nueva Vizcaya nitong Lunes ng umaga. Sumampa naman sa mahigit 500 at 50,000 ang mga pamilyang lumikas. Hindi bababa sa 4,100 ang mga napinsalang bahay. Samantala, sinabi ng OCD na umakyat na sa 232 mga namatay naman dahil sa Bagyong Tino, habang nasa 112 pa ang nawawala. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking tuloy-tuloy ang tulong sa mga biktima ng magkasunod na Bagyong Tino at Uwan. Sa situation briefing sa Malacanang, nabanggit ng Pangulo ang epektibong paghahanda sa bagyo kung saan higit 400,000 pamilya ang maagang inilikas na nagresulta sa mababang bilang ng mga namatay. Pinatututukan naman ni Marcos sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health ang pangangailangan ng mga nasalanta. Pinasisimula naman ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada para mapabilis ang relief operations. Sa datos ng pamahalaan, may 71 kalsada ang hindi pa madaanan sa Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ipinagtanggol ng Malacanang ang concert at book launch kamakailan ni First Lady Liza Marcos sa palasyo matapos itong umani ng batikos. Inilunsad dito ang librong Philippine First Ladies Portraits. Natampok ang mga misis ng mga Pangulo ng Pilipinas habang nananalasa ang Bagyong Tino sa Central Visayas noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nakasagabal ang aktibidad sa pagtulong ng pamahalaan sa mga kababayang naapektuhan ng bagyo. Dagdag ni Castro, ang dapat batikusin ay ang mga opisyal na dumadalo lang sa mga party at pagtitipon na hindi nakasentro sa pagtulong sa sambayanan. Walang binanggit na pangalan si Castro. Hindi po ito isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. So, kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang. Ipinasusuri na sa Armed Forces of the Philippines ang listahan ng mga pangalang sangkot umano sa destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ibinigay na ng AFP sa intelligence community ang impormasyong hango sa social media post ng kolumnistang Simon Tulfo. Ayon kay Tulfo, pinopondohan umano ni Vice President Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang sinasabing destabilisasyon. Ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito. Maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan. Itinanggi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa listahan ng mga nagpapabagsak umano sa Administrasyong Marcos. Tinawag naman ni Congressman Paulo Duterte na imahinasyon lang ni Tulfo ang naturang listahan.
Tiniyak ng isang pamilya sa Alaminos City, Pangasinan na hindi na sila muling mamamatayan ng mga alagang manok dahil sa bagyo. Sa video na ibinahagi ni Bayan Patroller Lawrence Balagat, itinali nila ang 40 nilang manok na panabong gamit ang eco bags at isinabit sa kisame ng kanilang bahay noong linggo ng umaga para makaligtas sa pananalasa ng bagyong Uwan. Kwento ni Lawrence, marami sa mga manok nila ang nalunod noong tumama sa kanilang lugar ang bagyong Emong noong Hulyo. Kaya nang malaman nilang super typhoon ang bagyong Uwan, ay sinigurado nilang magiging ligtas ang kanilang mga alaga. Susunod nilang miyembro ng Nation's Girl Group Bini na mahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyong Tino. Abangan sa pagbalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik ang TV Patrol Express. Nasawi sa engkwentro ang isang police captain matapos umanong mang-hold up sa convenience store sa Marilao, Bulacan itong Lunes ng gabi. Sa CCTV video, panoorin po natin, pumasok sa tindahan ang sospek at nagpanggap na customer. Dumiretso siya sa kahera at nagdeklara ng hold up. Kinuha niya ang pera ng kaha pero hindi pa siya nakontento. Pinabuksan din niya ang vault ng tindahan at kinuha ang laman nito. Nasa 20,000 piso umano ang nakuhang cash ng sospek bago tumakas. Pero naharang siya sa hot pursuit operation ng Marilao PNP. Imbis na sumuko, pinaputukan niya mga otoridad. Gumanti ng putok ang mga polis at napuruhan ang sospek. Iniimbestigahan pa kung may kaugnayan sa sindikato ng mga hold-upper ang sospek na napag-alamang may mataas na posisyon sa Caloocan PNP. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nagpaabot ng tulong ang ilang Bini members sa mga biktima ng magkakasunod na kalamidad. Sa kanyang social media account, nagpasalamat si Bini Aya sa volunteers na tumulong sa kanyang makabili at mag-repack ng pagkain at ibang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyong Tino sa Cebu. Sa post ng isa sa volunteers, kasama rin sa isinagawang relief operation si Bini Colette. Parehong pumunta ng Cebu ang dalawang Bini member para personal na magbahagi ng kanilang pagdamay sa mga apektadong residente. Bago ito, nagkaroon din ng advocacy ang Blooms para naman sa mga biktima ng malakas na lindol sa probinsya. Magbabalik Pilipinas si America's Got Talent Season 20 champion Jessica Sanchez para salubungin ang bagong taon. Pangungunahan ng Filipino-American singer ang New Year Countdown Party sa isang resort complex sa Pasay City. Fresh mula sa kanyang winning moment sa AGT, isinilang ni Jessica ang kanyang unang anak na si Aliana May. Inaabangan na rin ang mga proyekto ni Jessica kasunod ang kanyang pagkapanalo sa kompetisyon. Nagkaharap na si kapamilya actor Piolo Pascual at ang kanyang ka-lookalike na anak ng pambansang kamao at boksingero ring si Eman Bacosa. Sa social media post ng Cornerstone Entertainment, tila nadalamin sa isa't isa sina Piolo at Eman dahil sa kanilang pagkakahawig. May maikling video rin silang tila boxing training. Sa isang hiwalay na panayam ng ABS-CBN News kay Piolo, sinabi niyang nakapanayam niya ang batang atleta para sa isang content at namangha siya sa ugali nito. Wala pang detalye kung kailan ito ipalalabas. Nag-trend ang pagkumpara kila Piolo at Eman matapos sumalang sa isang boxing match ang anak ni Pacquiao kay Joanna Bacosa. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Okay, sana po ay mas maayos na po yung lahat ngayong araw. Bumuti na po yung panahon. At sana po yung mga, pero may mga bahagi pa rin po ng bansa na binabaha. Kaya, saka wala pang kuryente. Oo, yun yung mahalaga ngayon eh. Mabalik yung kuryente, yung supply ng kuryente sa maraming lugar sa Pilipinas. May mga katext ako taga
Quezon daw hanggang ngayon. Nahihirapan sila sa kuryente. Yung pagkuha nila ng tubig, nakabase rin sa kuryente, kaya tubig yung sunod nilang problema. Sana po ay maibalik po agad yan. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Tensay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV, at All TV2. Maaari nyo rin po i-scan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan yung mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.